Ayun, what's up guys? So finally, last of the last, no? Ito na yung Attack Shark R1. Siguro marami na nakakita sa inyo neto sa Shopee. After natin in-unbox itong Metapanda 01, saktong nilabas itong R1 series nila. Makakatapos lang natin i-review yung Attack Shark X6 and then lumabas na rin itong R1. So ano ba tong R1? Obviously, it's an ergo shape. Yan, makikita naman natin. Hawig na hawig sa Dove 3 na naman, ano. Doon yata inspired itong mga budget ergo mouse na ganito. So bago natin i-unbox to guys, please do hit subscribe and like this video after. Gagawa tayo ng head-to-head or comparison video na to between the Metapanda and the R1 soon. So without further ado, buksan na natin tong gaming mouse na to right about now. So yan, there you have it. Ito lang yung laman niya. The cable, the grip tape, the manual, and the mouse. This is the R1. Wow, ganda. It reminds me of Darmoshark M3 Red, no, na nireview natin lately. Oh, parang ganun ang feel niya. Even the coating, no, parang ganun din yung feel niya, pero mas rough ng konti yon. Ito mas I think mas pino ng konti ito. Okay, so for the first impression, unahin muna natin ang shape nito and build quality and then yung specs. Okay, so tabi muna natin tong mga to. Alright, so tingnan muna natin, ikutan muna natin itong R1 na to. This is the Attack Shark R1 ergo mouse. Nakita naman natin yung dimensions niya is nandito, nakalagay dyan. So ayan yung dimensions niya. Parang parehas na parehas lang sa Metapanda, no? Halos ganun na ganun din lang. Nagiba lang yung kulay. Ikutan muna natin saglit. So yan, meron siyang DPI, the scroll wheel. Medyo large yung side buttons. And then the Attack Shark logo. Yan, sa likod, ay medyo nakikita dito yung ano ba to? Parang may marks ng paint or something. Yan, hindi naman siya gas-gas pero parang polish. And then the sides, the right side, less aggressive. This one will work for palm grip, no? Palm grippers and claw grippers. And then yung bottom niya, yan. Makita natin dito yung USB toggle switch, on, tapos 2.4 and the Bluetooth. And then this one, the Bluetooth mode. Okay? Dito kayo pipili. Meron siyang packet. It looks very similar to the Metapanda. Copy natin. Parehas na parehas, guys. Kaya medyo ngayon pa lang skeptical na ako, no? Na mukhang iisa lang yung nag-manufacture nito. So parang ang dating nito is ODM. Yan, most likely it's an ODM. Parehas na parehas eh, oh. Halos walang pinagkaiba, no? So I think it's a rebrand. Pag-usapan na lang natin yan on the next video. So yan yung Attack Shark R1. So testingin muna natin yung shape niya. Yeah, very similar. The same. Okay, kung napanood nyo na yung unboxing and first impression sa Metapanda, yan, halos parehas lang din yung feel. Okay, even the coating, it's basically the same. Red lang yung kulay neto. Parehas na parehas. And it's good for palm, good for claw grip. Fingertip, no. Claw grip and palm grip lang ang mag-work dito. Bago niya sa totally gamitin, tanggalin nyo muna to. So yan, check natin yung build quality. Ayun, mas maganda. Okay. So yan, medyo nare-realize ko na baka yung copy ko sa Metapanda yung marami lang alog, may mga rattles. Pero ito ang ganda eh. So parang perfect build to. Wala akong naririnig na creaking, etc. Squeaking, wala. Flexing, wala. Okay, good. Wala oh, linis. Click test, ito. Yan, lapit ko lang konti sa mic. Yan. I think they're using Kailh Mamba switches. May pagka mabigat yung feel niya. Okay, dito naman okay. Okay, mag-double click dito. Okay, pag magpiping ka. Scroll wheel, oh, nice. Ganda. I like this more than the Panda 01. Mas maganda. Side buttons, yeah, medyo paloob siya ng konti.
So check natin yung post and pre-travel. Oh, very minimal. Ayan, sa post lang meron. Kaya pagka-design kasi sa click shell. May finger groove siya dito for finger placement. Ayan. Wow, goods. Ganda. Ganda na ito. Ganda ng build. Ganda ng build. Knowing na ang presyo lang nito is 1,000 pesos or below. I think makukuha nyo pa to ng 900 eh. So I think yun lang ang magiging catch lang dito is yung sensor niya. Because it's a 3311 sensor. It's an older sensor. I think mas maganda pa yung 3325 na nasa ibang mouse. Like nasa Bulus, Rock Bulus. At saka Dasig yata kung di ako nagkakamali. This one is an older or siguro mas mababa level ng PixArt 3311. But nonetheless, kung nakagamit na kayo ng Viper Mini, no, I think yun umaabot lang yun ng 8,000 DPI ang pinaka maximum niya. Kung sa Viper Mini mas mababa yung specs no, parang ganun lang din dito. So kung satisfied kayo sa performance ng Razer Viper Mini, I think wala naman magiging problema din dito. And for the price ng 1,000, wala na akong mako-complain no. Hindi naman dito pwedeng gawing 3,370 or 3,395 with the price of 1,000 or below. Walang sense pag ganun eh. I think for the 3311, I think okay na to. Makikita na lang natin sa software kung anong itsura, ano yung pwedeng ma-tweak or pwedeng ma-adjust. Relax mouse to, pwede nyo gamitin ng long hours of working. Yan. 18,000 DPI ang pinaka maximum. This one is the Attack Shark R1. This is the Ergo mouse na budget friendly sa halagang 1,000 pesos. Sa ganitong klaseng build, halos perfect eh. Almost perfect. Walang rattle, walang something. Pero makikita pa na natin yan syempre pag nilaro na natin siya, ginamit na natin siya sa game testing. So, gusto kong makita yung performance and syempre i-share ko sa inyo agad kung may makikita akong issue dito because the sensor is mababa, no? Hindi siya 3395 unlike the Meta Panda. And if you're interested to buy this mouse, meron dyan sa link in the description. Click nyo na lang yan sa Shopee. And then yes, happy holidays sa inyo. I'll see you again on the next one. And I hope na mag-enjoy kayo together with your family and loved ones. This is the last mouse for 2023 and I will see you next year again, 2024. Happy New Year sa inyo. GG.